Todo na ang paghahanda ng West Central Elementary School sa Dagupan City para sa Brigada Eskwela 2025 na nakatakdang simulan ngayong Hunyo, ika-9. Maaga pa lang ay nakikipag-ugnayan ng pamunuan ng paaralan sa mga magulang, mga guro at iba't ibang katuwang sa komunidad upang masigurong maayos at organisado ang pagsasagawa ng taunang aktibidad na layon nitong mapaghandaan ang pagbubukas ng klase sa ligtas at malinis sa kapaligiran para sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga pangunahing ginagawa sa paaralan ay ang paglilinis ng mga silid-aralan, pagkukumpuni ng mga sirang upuan at bintana, pati na rin ang pag-aayos ng mga daan ng maaaring bahain. Tinitiyak rin ang pagputol ng mga sanga ng punong maaaring makapinsala lalo na sa panahon ng tag-ulan. Bukas ang West Central Elementary School sa sinumang nagnanais tumulong, maging ito man ay manpower, mga kagamitan o suporta mula sa mga pribadong individual at organisasyon. Tinitiyak naman ng pamunuan na magsisimula ang taunang eskwela na maayos ng lahat ng silid-aralan para sa mga estudyante. Ang pinaghahandaan po namin para sa brigada, marami pong natagdagan na aktibidad para po sa darating na brigada po. Unang-una po sa Monday, sa Lunes po, magkakaroon po kami ng kick-off parade at kick-off program po. Ang magkakaroon din po ng national kick-off program po sa City High, and sa school level naman po sa hapon po namin gaganapin po. Dahil po nailipat po yung kick-off program po namin, usually dapat National Inventory Day po namin sa Monday. Nailipat po sa second day po ng brigada. Yun po yung major activities po sa day 1 po namin sa brigada. And sa day 2 naman po, magkakaroon po kami ng, hindi po mawawala po yung Zumba brigada po namin para po ma-invite po yung mga potential stakeholders, mga volunteers, mga teachers, and parents and learners po. Magkakaroon din po kami ng tree planting po. Yun po yung isang sa mga nadagdagan na activity sa brigada. Pangatlong araw po natin sa brigada, magkakaroon po kami ng storytelling at reading session po para may interaction po ang learners at parents po. Dahil po ang tema ng ating brigada ay sama-sama para sa bayang bumabasa. Kaya ito po yung pangalawang dinagdag po na activity sa ating brigada para may interaction po yung learners and parents po na mainggan niyo po yung mga bata na magbasa at ma-improve po yung imagination po nila at magka-create po sila ng bonding ng parents and learners po. At sa June 12, which is the holiday, Independence Day, may gaganapin po kaming tune-up volleyball game with the GSIS team at West Central 1 team. Ipagdiriwang din po namin ang flag raising po dahil po sa Araw ng Kalayaan. At sa huling araw po ng brigada, magkakaroon din po kami ng anti-bullying session. Yan po, madami pong mga activities na dinagdag po sa brigada. And at the same day, yun din po gaganapin ang Thanksgiving program na i-mention po namin yung mga tumulong po sa amin sa activity namin sa brigada, mga volunteers, mga participants. Ayun lang po. Na nagkaroon po ng mga ganyang activity po. Usually dati mga pagbrigada linis lang po or mga repair lang po. Ngayon dinagdag po yung mga ganyang ano po. Bali 5 po yun na dinagdag na activity. National Inventory Day, yun po yung sa Monday po. Pinalipat po sa Tuesday, kick off. Pangalawa po is tree planting. Pangatlo is storytelling or reading po. Pang-apat po is anti-bullying session dahil lumalaki po yung mga cases po ng mga bully po sa mga paaralan. Yung pang-5 po yung health learner assessment po na i-assess po namin mga kalusugan ng mga bawat bata sa paaralan. Ano po namin, mga participants po, mga SELG officers po. And Supreme elected local government po, mga president po, vice president po ng mga school, sila po yung yung i-target po namin Pero if may ganyan pa po kami ng mga ibang grade levels po, possible naman po. Ang ginagawa po ng school po kasi namin, nire-ready po yung modules just in case magpa-suspend si mayor po ng klase. Naka-ready na po yung modules para po sa college sa na lang po sila And pagbaha, mahirapan din po yung makapasok po sa
And yung mga ibang classroom po dito na babaha pa po dahil po sa high tide. Kaya ayun po. Para sa programang Bombo Hanay at Dugto, Patrol numero 4, Bombo Yasin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!